Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Soto alis na. Nako, eto na, taong bayan galit na kay BBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan nating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat. At eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kabayan, ang balita, ayan si Ramon Tulfo. Sabi niya po dito mga kabayan, sa halip na matuwa kayo at suklian ang kabutihang loob ni BBM, ay nagsigaw-sigaw kayo ng sara-sara. Ayan mga kabayan. Napahiya si President Bongbong Marcos Jr., no? Matapang na pinuna ni Ramon Tulfo ang asal ng ilang residente sa Manay, Davao Oriental. Matapos silang sumigaw ng sara-sara sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para magbigay tulong sa mga biktima ng lindol. Ayan Sa kanyang pahayag, sabi ni Tulfo, ako'y taga Manay, pero kinakahiya ko ang asal ninyo. Ang tanong dito mga kabayan, no? Kung yung mga taga Manay ba ay kinakahiya ka rin, di ba? Hindi lang naman ikaw ang hindi ka lang naman nag-iisa, no? I mean, hindi lang ikaw ang may karapatan na ikahiya or magpahiya. Ay sila man din siguro ay kinakahiya ka rin, di ba? Sa yung mga asal, di ba? Isang malinaw na pagpapahayag ng pagkadismaya. Kung nadidismaya ka sa kanila, maaaring sila din ay nadidismaya sa iyo, di ba? Ganun lang naman yun eh. Dahil daw walang kabutihang loob yung mga taga-Manay dahil sumigaw ng sara-sara. So this is only implicates mga kabayan, no, na mali po yung sinasabi na lumalabas na survey na mataas ang ratings, no, ni President Bongbong Marcos Jr. dyan sa Davao. Yung po kasing pinalalabas nila eh. So ngayon, nalaman na po natin na mali pala yung mga ganong ratings, no, mga kabayan. So, ayan, nagalit nga, no. Imbis na daw na matuwa, nagsara-sara pa. Anyway, speaking of galit mga kabayan, ito naman isang miyembro ng ICI nagsasabi na huwag tayong magalit. Ito mga kabayan, ito po ang balita. ICI Special Advisor Azurin nakiusap na huwag idaan sa galit ang laban sa korupsyon. Aray ko po. Anong gusto mo, sir? Matuwa ang taong bayan sa korupsyon? Di ba? Ito nga ang sabi dito ni Sir Rob Rances, no? Sir, yung tinutukoy niya si Azurin, no? Sir, kung hindi kayo kasali sa ICI, siguradong magagalit din kayo. Oo nga no? Galit na lang pong meron ng taong bayan, no? Para dyan sa korupsyon na yan. Pipigilan nyo pa. Ang gusto nyo, maging masaya sa mga nagaganap na korupsyon sa ating bansa. Well, kung kayo po ay masaya sa nagaganap na korupsyon ng ating bansa, maaaring ikaw ay nakikinabang, di ba? Yun lang naman yun eh. Kung ikaw ay masaya sa korupsyon sa ating bansa, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, maaaring mayroon kang partisipasyon, maaaring ikaw ay nakikinabang, kasi hindi ka naman magagalit kung nakikinabang ka, di ba? Not unless kung talagang mahal mo ang Pilipinas. Azurin, wag naman. Galit na nga lang ang meron ng taong bayan na tatanggalin mo pa. Di ba? Corruption yan eh. No? It is against the law. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At sino bang hindi magagalit, di ba?
Talagang magagalit po ang taong bayan sapagkat eto, ang susunod natin ipapakita, wala naman palang ginagawa ang gobyernong ito. Sabi po dito ni Vice President Sara, wala namang ginawa ang gobyerno na ito. Aba, sinong hindi magagalit dyan? Binira ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala raw itong ginagawa. Ayan na. Ayon kay Duterte, ang nais lang ni Marcos ay manatili sa pwesto at ubusin ang pondo ng bayan sa pansariling interes. Ayan mga kaubayan. Oo nga no? Wala naman tayong nakikitang malaking proyekto pero, di ba? Ang nangyayari lang ngayon sa Pilipinas, tuwang-tuwa pang ating mga ibang kababayan, no? Dahil lumabas daw na si PBBM pa ang hero dahil siya po ang pasimuno ng pag-iimbestiga. Okay? Pero ano ba talagang nagawa ng gobyernong ito? Sige nga kayo mga kababayan, ano ang nagawa ng gobyernong ito? Para sa atin, para sa taong bayan, hindi para sa kanilang sariling interes. Di ba? Anyway, meron naman nagawa BP Sara, di ba? Mga mangutang, kaliwat ka ng utang, di ba? At ito yung ginagawa nila ngayon. Pakinggan po natin itong ginagawa nila. Kaya pala bawal mamigay ang NFA. Kailangan magbenta po sila ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ito ang kanilang ginagawa. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. So, ngayon po, pinalawig po ng NFA at ng DA. Akala ko ba you can bend the law, diba? To please the people. Diba? Yun yung yung prinsipyo ninyo. You can bend the law to please the people. Tapos ngayon, may sakuna, hindi pwede mabend ang law dahil yun ang batas. Batas ay batas. Aray ko po. Okay. Ang mga mabibiyayaan ng 20 pesos na bigas kada kilo, for all po ito sa lahat na naapektuhan po ng kalamidad. Ang mandato po ng for all po ito para sa lahat ng naapektuhan ng kalamidad. Sa inyo na lang yan, wag lang kaming maapektuhan ng kalamidad, okay? Kung yan ang paraan para makabili kami ng 20 pesos na kilo ng bigas, wag na lang, di ba? Hindi na namin ipagdadasal na magkaroon pa ng sakuna sa aming lugar para lang makapag-avail ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ano kayo? Mas mahalaga ang buhay kaysa po dyan, no? Mga kaubayan. O yan nga ang pinupoint out ko kanina. Sabi nila, they can bend the law to please the people. Pero ngayon, na dapat ipamigay na lang nila, bakit hindi niyo ma-bend yung law? Batas ay batas, sabi ni Claire Castro. Hindi pwedeng kasi taong bayan. Taong bayan ang makikinabang. Pero pag personal interest ninyo, you can bend the law. Aray ko po. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Ito pong balita sa Abante News Online 22 minutes ago. Sabi po dito, nanindigan ang Malacanang na nasa kamay ng Department of Justice or DOJ kung maaaring maging state witness si dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa mga katiwalian sa flood control project. Ayan Depende sa pasabog, Malacanang Romualdez inuumang na state witness. Ayan. Ito yung magiging state witness ng mga crocodile ay yung crocodile din, mga kabayan. Diba? So mahirap ito. Baka maging sarswela lang ito, mga kabayan. Diba? What do you think? Mukhang sa tingin ko lang pag ito talaga nangyari, talagang iniinis nyo ang taong bayan. Talagang sinusubukan nyo ang taong bayan pag ito talaga naging state witness. Si Martin Romualdez. Diba?
Aray ko po. Anong nangyayari sa Pilipinas? Anyway, eto na mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Constitution that the power emanates from the people. So dapat sumunod tayo sa taong bayan. Yun lamang po ang aking pakiusap sa ating mga kababayan. Laging gawin natin kung ano ang nasa batas. Hanapan lagi natin. Kasi ultimo nga ang sinasabi ni Cayetano na dapat magkaroon tayo ng snap election. Oh, alam mo, eto papakita lang natin yan. Yung sinasabi ni Cayetano snap election, sinasabi nung iba, wala daw sa batas yun. Ang ganda ng paliwanag yun dyan eh. Usapan natin flood control pa. Ito. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Wait At makulong. So dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if? What if the President, the Vice President, lahat ng Senador, lahat ng Congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle? Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala... Ibig kasi sabihin nito, new batch of leaders. Yung mga nakaupo na, mag-resign lahat. Okay? Ito ay ito po ay para po sa kapayapaan ng lahat ng kulay. The President, the Vice President, the Senators, the Congressman, walang pwedeng tumakbo. They all resign. Walang tatakbo sa kanila for one cycle. Let the new breeds silang mag-lead. Diba? That's a radical, agree ako dito eh. That's a radical way of doing it, pero we need a radical decision or a radical solution, for a radical problem. We have a big problem, so we need a radical solution. Diyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Yun na nga. Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. How do you respond to sabi na seryoso po kayo pangunahan? Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem dun. Will you do it now, sir? No, mauna means lahat kami. Walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang natin, national renewal, di ba? So pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem... Kaya naman willing siya. Basta sama-sama. Pauna lang siya, pero okay, agree na kayo. Resign tayo lahat. We'll have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta't may assurance akong susunod kayo. Pero mga kababayan, kung iisipin mo, ganun pa rin yan eh. No? Because magre-resign nga itong mga hinayutak na to. Lahat, from the president down to the congressman, di ba? Pero, ganun pa rin eh. Politika pa rin yan mga kababayan. May nakaabang na yan kung sinong mga tao nila. Baka mamaya, yung ipapalit dyan ay maging puppet lang. Di ba? Ng mga lumang politiko. Di ba? Kasi mga partido-partido yan eh. But, ang lang dito, ang advantage lang, we can change the leadership. No? Pwede nating baguhin ang pamunuan. For example, iboboto natin lahat PDP. Di ba? Doon lang magbabago. Pero kung ganun pa rin, ang maging resulta ng eleksyon, dahil nandiyan naman si George Garcia, di ba? Useless yan. Dapat unahin na mawala si George Garcia dyan po sa COMELEC. Di ba? Kasi mahirap eh. Mahirap ang labanan dyan pag nandyan si George. Hindi nga kapag pinangunahan niyo po walang susunod sa inyo. Tingin ko, sa ngayon lang, kahit sino mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan.
Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala. So I don't think an ordinary people power now na umiba lang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong... No, I don't need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries, for example, si Scarpet, yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ng presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting. I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yun pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60. So ayan yung sinasabi ng iba na hindi daw yan unconstitutional daw yung stamp election. Hindi po, ayan po. Oh. Pag nag-resign, sabay. Pwedeng dapat mag-eleksyon. Days. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yun, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw, may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, more or less sa EDSA 2, may mga rules. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998, became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Diba? So mga kababayan, na yan yung sinasabi ni Senator Cayetano na pwede po, diba, snap election. Kasi yan mga kababayan, payag po ba kayo dito sa proposal ni Senator Alan Cayetano na snap election? Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion, reaction? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.